Madaling salita mga kapatid, sakto lang namin na ikot dito sa may bangkwang sa looban. Nakapasok na kami dyan na yung unos. Lakas ng unos. Talagang salamat ako sa Panginoon kasi kung hindi ko naalis siguro doon, baka kasamahan doon sa nalubog na 3 bangka ng turistahan. Sakto lang ako nakatunggo at saka nakapundo ng maayos. Tawag na yung namin nalubog na raw, yung katabi kong Abel tsaka yung nakadugtong. Talagang magkakatabi kami noon, yung 3 na yun. Sakto yung pag-alis ko, yung din yung pagkalubog nila. Sakto yung parang 2 unos na malakas. Kaya lubos ako nagpasalamat sa Panginoon dahil doon sa pag-iingat niya. Kasi pag nalubog na naman, kasi nalubogan na ako, laki talaga ng gastos, talagang bigat. Kaya pinasalamat ako sa Panginoon dahil doon sa pag-iingat niya, talaga niloob ng Panginoon na makaalis kami doon. At nandoon yung puri ko sa Panginoon, talagang grabe sa iyo. Salamat Panginoon kasi kung wala sa Panginoon yun, baka hindi na ako tinulungan ng Diyos pagdating sa mga ganong bagay. Kaya lubos ako nagpuri at salamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya handogan namin ang ayot ng aking may bahay. Praise the Lord. Puri ng ating mahal na Panginoon. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Ganun din po sa ating Pastor Roman Sr. Higit na pagbati sa ating mahal na Panginoon. Halugan po namin ang awit ng ating mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan sa makalibas na isang linggo. Suliran
bless yung brother and sister sa yung patuto at pagkawit. Mabuti talaga ang Diyos kasi hindi niya tayo pinabayaan sa lahat ng oras. Patuloy na po tayo magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Awitan muna natin ating dakilang Diyos. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa loob ng isang linggo na hindi niya kami pinabayaan sa araw-araw, maging sa kagalingan ng ating karamdaman na karaan mga kapatid. Hindi talaga mawala ng karamdaman mga kapatid. Siguro lagi ako tinutuwid ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon kasi patuloy siya nagpaalala at tinutuwid niya aking mga pagkakamali. Kaya lagi kong pinapasalamatan ng Diyos kasi nandyan siya palagi nagtuturo, nagtutuwid sa lahat ng bagay. Hindi man sa pag-iingat niya, gabi-gabi, pagkakaraan, grabing lakas talaga mga kapatid. Kinakabahan din ako sa lugar namin kasi delikado nga. Kaya pinapasalamatan ko ang Diyos sa pag-iingat niya, maging sa pangailangan sa araw-araw, hindi nagkulang ang Diyos, kaya sa Diyos ang pinakamataas na pagpuri. At sino pa mga kapatid, patuto po, malayaw tayo magpatuto sa ating dakilang Diyos. Lahat ba tayo pinagpala ng Diyos? Amen. Patuto tayo mga kapatid. Huwag po tayong mahiya magpatuto sa harapan ng ating mahal na Panginoon sapagkat dapat po natin itaas ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Patuto po. Praise the Lord. Muli magandang umaga sa ating Diyos ng buhay, sa ating pastor, Monsignor, at sa ating lahat mga kapatid. Salamat ako sa Lord sa paggabay niya sa duty ko sa gabi, maging sa umaga. Salamat sa paggabay niya rin sa pamamalingke ko. Kasi after ng duty ko sa gabi, ako yung pamamalingke sa mga paninda ng aking misis. So salamat sa kalakasan at isa rin sa pinapasalamatan ko sa Lord yung nagdaang bagyo. Naalala ko talaga yung aming bumo kasi yung aming bumo mga kapatid ay nakapatong na lang. So, tinalian ko na lang ng ano. At yun nga, di ba, nakita natin sa mga social media napakaraming mga puno na nabuwal at natamaan yung mga iba't ibang mga sasakyan, marami rin aksidente. Kaya gano'n na lamang yung aking tawag na ito, pag-alala sa buto, napakalakas talaga ng hangin. So, walang imposible talaga sa buto. Pero dahil anak tayo ng Lord, so yun na lang yung aking pinakasandata, yung pagtitiwala sa Panginoon. Sa wakas, natapos yung bagyo, wala namang nasira, natanggal sa lubog na aking bahay. So salamat. Ngayon din kahit na masyadong malalim yung dagat. Pero dati kasi kapag malaki yung dagat, yung tulay na ginagawa ko, palagi nilang inaanod yung tulay na pumunta sa Bakawan. So ngayon, okay na siya. Hindi na gano'ng naapektuhan. Kaya salamat talaga sa Panginoon, napakabuti niya, maging sa financial, at yun din sa bunso namin kasi nakaraan, meron siyang karamdaman. Balak nga ni Mrs. na daling sa district dyan, Coron District. Pero nandun pa rin, nanaig pa rin yung pananampalataya sa Panginoon. Kaya kami ampo, tapos yung talagang salig lang sa Lord yung ginawa namin, at wala namang gastos. Kaya libre talaga yung pananampalataya, walang bayad. Kaya sa biyaya ng Lord yun, gumaling yung aming bunso. At ngayon ay okay na siya. Kaya talagang napakabuti ng Lord natin. At hindi siya nagbabago. Puri ng Diyos.
At inataas ko ang kanyang pangalan. Amen. Binabalik na sa ating God bless you, Pastor, no, sa iyong patutuwa at pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Napakasarap talaga mga kapatid magpasalamat sa Diyos sa araw-araw, sa lahat ng bagay, isang mabuting bagay mga kapatid na pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Yes, God. Patutuwa po mga kapatid. Sino po sa atin may mga patutuwa dyan? Sister Sarah. Ayan, God is good. All the time. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating pastor si Ramon Sr. at sa ating mga personal dito. At ang higit pagbati sa ating mahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko po si Lord sa pag-iingat niya sa amin sa buong isang linggo, hindi lang po sa buong linggo, sa umaga pagkagising. Ganoon din po yung pasalamat ko sa Panginoon kung kay Pastor Arnel, yung bahay niya talagang takot din siya. Kami rin po mga kapatid talagang ragasan din ba ng bahay namin. Doon po yung pasalamat ko sa Lord kasi pag yung bahay namin, dahil talaga siya ng galing fishery. So ando yung panalangin ko sa Panginoon na ingatan kami sa aming pagtulog. Kumbaga yung bahay namin, tagilid na kasi nga, kunti na lang, ano na siya, maraming nga natakot, baka daw madala kami, tapos paggabi malakas yung baha ba. Sabi ko, si Lord, sabi ko, ando yung kay Lord na, Lord, ingatan mo kami sa aming pagtulog, baka malaman na lang namin doon, kami nag-aanod-anod na, tsaka purin po, mahal na Panginoon, talagang napakabuti niya sa buhay namin, sa pag-iingat niya po sa aking mga anak, sa aking trabaho. Kaya nung bahay namin, tagilid na, kahit tagilid siya, lumalaban pa rin. Kaya gano'n lang po talaga ang buhay. Patuloy lang sa Panginoon, wag lang sumuko, patuloy lang maglingkod sa Kanya. Sa Diyos lang po ang lagi nating pasalamatan, lagi po na niyan sa atin. Kaya bilang pasalamat po, awitan ko po siya ng awit. Tatawagan ko pong aking anak. Praise God, hallelujah. Yung pagkaisip
Akala ko mga kapatid, ako lang yung natakot sa bagyo. Magdamag rin ako mga kapatid, walang tulog kasi yung kapitbahay ko nga si Kalampugan ng Hero. Pero taste-taste lang tayo mga kapatid kasi hindi lahat ng sitwasyon doon tayo ilagay ng Panginoon. Darating din ang panahon mga kapatid na ilagay din tayo ng maayos na kalalagyan ng Diyos. Ang isang bagay lang mga kapatid, patuloy na magtiwala sa Panginoon kasi lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Amen? Yes, God, pugin po ang ating dakilang Diyos. Sino pa may patutuo mga kapatid? Patutuo po. Praise God mga kapatid, sumabog araw sa inyong lahat, sa inyong pastor, sa kanyang bahay. At sa inyong lahat mga kapatid, lalo higit pagkalang babas ng pinamang Panginoon. Nagpapasalamat na po sa Panginoon mga kapatid sa patuloy na bigyan sa akin, sa loob ng isang linggo ng Diyos po patuloy na bigyan ng kalakasan sa aking pagtrabaho, na patuloy na humiingatan sa pagdadrive po mga kapatid, na nalayan pa ang profesyon natin dakilang Diyos at bilang karagdagan na handugan po siya ng araw. Tinatawagan ko po aking kapatid.
Sino pa? Amen. Praise God. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Bagamat may bagyo, pero tuloy pa rin ang aking pagtinda. Nagpapasalamat din ako sa mahal na Panginoon sa mga pagpapalo at pagpapala na aking dumarating sa buhay ko sa ngayon. Sobrang may pagpapalo at pagpapala dahil hindi ko alam kung itatanong ko kay Lord na, Lord, mananampalataya naman ako, ba't ang daming problema na dumarating? Sobrang minsan umiyak na lang ako, bakit? Pero hindi ko naman, minsan nasasabi ko talaga yun na, Lord, bakit ako? Pero minsan nasasabi ko rin sa sarili ko na hindi naman ako bibigyan ni Lord ng problema na hindi ko kakayanin. Sobrang nagpapasalamat din ako sa comfort ni Lord dahil talagang yung mga nakaraang linggo, talagang parang sabi ko parang susuko na ako, nakaraan problema ko sa kapatid ko. Ang mga kapatid ngayon, sobrang nagpapasalamat ako kay Lord, talagang doon yung comfort niya kahit talagang lugmok na yung parang halos hindi na ako kakain dahil hindi ko maintindihan. Sabi ko, ang hirap, sabi ko, alam niyo yung mga kapatid, nagkaroon ako ng problema. Ang hirap panggitin, pero alam ni Lord yun kung ano yung problema na ano. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo ako kasi hindi ko pa kaya magkaroon ng pamilya yung anak ko. Sobrang bata niya pa, para magkaroon siya ng pamilya. Kumpara sa akin na gusto ko pa siyang pag-aralin, pero sobrang alam ni Lord kung paano ako nasasaktan sa mga nangyayari mga kapatid. Kaya minsan kay Lord ko na lang sinasabi yung mga ganyan kasi kung sasabihin ko kay Mister, hindi ko alam kung sisisihin niya ako or ano. Kaya kay Lord ko na lang iniiyak lahat ng problema. Kaya sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako na maging solve yung problema ko kasi hindi ko kayang magkaroon ng pamilya. Ayan, yung mga kanyana kasi sobrang napakalo niya pa. Sabi ko nga tayong tulungan, sabi ko nga tayong magpakatinong ka na kasi hindi ko kaya na ganyan 17 pa ka pala magkakaroon ka ng pamilya. Sabi ko sana maramdaman mo rin yung nararamdaman ko bilang nanay kasi karoon talaga siya ng problema tapos sabi ko nga sana maramdaman niya yung nararamdaman ko kasi minsan nagtitinda ako, umiyak ako doon. Hindi ko alam kung kaya ko sasabihin, pero alam ko naman na kay Lord ko lang sinasabi yung mga ganyang problema. Kaya nagpapasalamat din ako kasi nung isang gabi, yung nakausap ko na ngayon, nagkausap-usap kami ng family nung girlfriend niya. Medyo nagkaroon ng solusyon, naging okay, pero talagang nilalapit ko kay Lord na huwag niyang pahintulutan na maging mangyari ang hindi dapat mangyari. Kasi talaga hindi ba siya pwedeng magkaroon ng pamilya dahil napakabata niya pa. Sabi ko, anong ibubuhay mo? Mag-construction ka? Hindi ko kayang titignan na mag-construction ka. Ibubuhay mo sa ganong magkakapamilya ka. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil nandoon talaga yung comfort niya kahit nalulungkot ako. Nagagawa ko pa rin talagang yung pinapasa ko kay Lord lahat ng aking problema. Sobrang nagpapasalamat ako dahil yung mga problema ko nakakayanan ko. Sobrang tinataas ko si Lord. Nagpapasalamat din ako kay Lord mga kapatid. Nung Martes ng ilang araw nang may sakit si Bunso, yung Martes ng gabi, sabi ko pag hindi pa siya naging okay kinabukasan, Miyerkules, dadalhin na namin siya sabi ko ng ospital kasi sumusuka siya ng suka. Wala naman siya lagnat.
Tapos yung buong katawan niya malamig. Sabi ko, pag hindi naging okay, bukas dalhin natin ang ospital. Pero nung gabi niyo talagang umiyak ako kay Lord. Sabi ko, Lord, sana hindi mangyari yung gusto ko. Sana kalooban mo yung mangyari na hindi ko madala si Bunso sa ospital. Sobrang nagpapasalamat ako mga kapatid. Kinabukasan, okay na siya. Yung nakikita ko na yung pagbabago ba. Kasi yung mga nakaraan, sumusuka-suka talaga siya. Tapos nandoon yung kaba ko, nandoon yung pananalig ko. Pero sobrang kinakabahan ako kasi bata pa, tapos yung, alam mo yung ano ba, yung kumakain naman siya, pero talagang sumusuka siya, tapos nanghihina yung buong katawan niya. Tapos kahit na, halos pagkain, kumakain din siya, pero sumusuka siya. Sobrang nagpapasalamat ako nung Miyerkules, okay na yung maghapon niya, wala na kami na nagsuka siya. Tsaka parang lumakas na rin yung katawan niya. Sobrang nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon, yung paggabay niya, simula pa noon hanggang ngayon. Talagang napakabuti ni Lord, mga kapatid. Kahit na sobra yung pagkukulang namin kay Lord, hindi kami nakakaatin ng mga gawain. Pero talagang sobrang nagpapasalamat ako. Tinataas ko talaga sa buhay namin. Si Lord talagang napakabuti niya. Nagpapasalamat ako mga kapatid sa yung araw-araw na lakas na binibigay niya. Hindi pa rin ako sumusuko sa dami ng problema. Talagang kung may pagpapala, may pagpapalo talaga. Talagang kailangan tayong bigyan ni Lord minsan ng pagpapalo para matuto. Sobrang nagpapasalamat ako at tinataas ko sa buhay namin si Lord. Dagdag pa sa salamat. Maawitan ko po siya.
po sister sa iyong handog-awit. Ay patuloy tayong palakasin ang ating dakilang Diyos sa mga pagsubok. Sino pa mga kapatid? Wala na? Amen, praise the Lord. Nais ko lamang pasalamatan ng ating Diyos sa buhay sa pag-iingat niya sa akin, sa anak at sa buong pamilya ko. Dahil ko din nagat ko po siya.
pa mga kapatid? Wala na? Kung wala na, no, tayo na po yung magtatapos sa ating patuto. May sunod linggo pa naman. Tinihilig ko po tayong lahat tayo manalangin. O dakilang Diyos, salamat Panginoon sa mga pagkakataong ito, dakilang Diyos, na kung paano ka namin pinapurihan, kung paano ka namin binadakila, Panginoon. Pagpalain mo dakilang Ama yung mga anak, Panginoon, na kung paano lahinayag, Panginoon, ang iyong kabutihan, na kung paano ka itaas, kung paano luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan, dakilang pagpalain mo ang bawat isang, Panginoon, na kung paano lumago at kung paano lumakas ang aming pananampalataya, Panginoon. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, binabalik ko sa iyong kapurihan, karangalan at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amin at amin. Binabalik ko sa iyo. God bless you, Brother Mark G, sa pagdala ng testimony. Praise God. Hallelujah. At tayo po ay narito na sa patuloy sa nagawa natin mahal na Panginoon sa pagbibigay po ng kasampung bahagi at handog. Hallelujah. Tayo po ay babasa ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Lucas 6:38. So sabi po dito, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umangapaw ang ibinigay ninyo, sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Pagpalain po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung paano po pag tayo po ay nagbigay sa araw nito, mga kapatid, ang magbibigay po sa atin ang Diyos po, mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ating mga Panginoon. Sapagkat ang binibigay po natin ay para sa gawain po ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Para sa ikalalago ng kanyang ministry upang patuloy po ang gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya napakabuti po ng Diyos na kung paano po siya po ay sagana sa pag-ibig. Siya po unang umibig sa ating mga minamahal. Siya po ang Diyos na mapagmahal, mapagbigay. Kaya tayo mga anak niya, dapat din po na tayo ay mapagbigay. Mga kapatid, hallelujah. At bigyan po natin ang ating mga kasampung bahagi at handog. Hallelujah. Binibig ko po ang abit sa mga kaloob sa ating Sister Leonelyn Ribanyo sa inyong pagkakataon. Bigay po tayo ng buwang sa ating Diyos. Praise the Lord. Salamat Panginoon sa pagpapalang ito, Panginoon, na Panginoon Lord sa Panginoon. Tuloy namin dalangin ng Diyos. Ito sa Panginoon, sa pagpalang Espiritu, sa aming mga pinansyal ng pangailangan, Panginoon. Ito Diyos, pagpalang Panginoon sa mga Diyos, sa mga pangailangan, mga araw, Panginoon. Maraming salamat o Diyos, at pag-ulit ka salamat. Patuloy kang binabalik sa Panginoon. God
Benicio, Sister Junilin sa pagdala ng makalangit na awitin para sa mga kaloob at sa panalangin sa ating Radio Robertan Garcia, praise God. At tayo po ay narito na sa pinakamahalagang bagay, pakikinig po ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang pag-uusapan po natin ay salita po ng Diyos, kaya dapat tayo po ay narito sa loob ng church ng mga kapatid. Hallelujah. Nalaman po natin ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay banal, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit bago yun, tayo ay makarinig ng mga makalangit na awitin na binibigyan po sa ating mga children's choir sa kanila po ang pagkakataon.